Ang tugatog ng buhay. Kabanata 15:21. Siyempre, ang taong ito ay mula sa blood cult. Isa siya sa 18 miyembro ng Divine Blood. Kasama ang branch master ng blood cult, pumasok sila sa nakabukas na gate ng libingan. Laking gulat nila, hindi nagtagal ay sinalubong sila ng panganib. Noong una, inakala ng branch master na alam niya ang kalagayan sa loob ng libingan. Labis ang pagkadismaya ng lahat sa huli dahil sinabi ng branch master na ang sitwasyon sa loob ng libingan ay ganap na naiiba sa dati niyang pagpasok. Wala siyang nakitang katulad nito. Pagkatapos noon, nabangga nila ang parehong mapanganib na sitwasyon na kinaroroonan ni Alex Rockefeller at ng iba pa na napapalibutan ng mga luminescent na bulb. Kagad, nawalan sila ng 7 kasamahan. Pagkatapos noon, hinabol sila ng maraming ghost generals at nauwi sa malapit sa Blood River habang tumatakas. Ang lalaking ito ay hindi sinasadyang nahulog sa ilog ng dugo. Nang makita ng lalaki si Alex at ang iba pa, bigla niyang napagtanto kung sino ang mga taong ito. Narinig niyang binanggit ng branch master na ang anak ni William Rockefeller ay nagtipon ng ilang mga Tomb Raider at pumasok sa nakamamatay na bitag na kanilang itinayo. Sa mga mata ng branch master, malamang napatay na ang mga taong ito. Sa hindi inaasahan, sila ay buhay pa at maayos. Tsaka dito pa sila nabunggo ng lalaking ito. Ako. Tumingin ang lalaki kay Dorothy Essex na may hawak na espada. Akmang gagawa siya ng kwento tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, diretsyong pinutok ni Alex. Galing ka sa blood cult, hindi ba? Pagkasabi ni Alex nito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Mukhang nabigla rin ang ilang taong dumating. Ito ay dahil ang blood cult ay kasumpa-sumpa. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako taga-cult ng dugo, tanggi ng lalaki. Umiling si Alex. Hindi mo ako kayang lokohin. Ang iyong martial arts ay tiyak na sumasalamin sa ninuno ng blood cult mula sa Amaryllis Tower ng Michigan, sabi ni Alex. Naging malamig ang tingin ng lalaki. Noong una, gusto niyang itago ang sarili dahil nakita niya kung gaano kakilakilabot ang antas ng cultivation ni Alex. Gayunpaman, ngayong natuklasan na ang kanyang pagkakakilanlan, wala na siyang masabi. Itinakda niya si Dorothy bilang kanyang target dahil hindi niya masabi ang antas ng cultivation ni Dorothy. Pakiramdam niya ay karaniwang tao siya. Dagendong. Ang lalaki ay nagpakawala ng malakas na sigaw bago inabot ang kamay upang agawin ang espada ni Dorothy. Hangga't kaya niyang agawin ang espada at ma-hostage ang babae, naniniwala siyang tiyak na susuko si Alex base sa kagwapuhan ni Dorothy. Magagawa niyang paikutan ang mga ito. Ito ay isang magandang ideya, ngunit ang katotohanan ay nagturo sa kanya ng isang hindi malilimutang aral. Bago pa man maabot ng kanyang kamay ang espada ni Dorothy, nakalapat na ang espada sa kanyang lalamunan. Bakit mo siya pinatay? Sandaling natigilan si Alex. Gusto ko pa sana siyang tanungin kung ilan sila ang dumating, sabi niya. Tinuro ni Dorothy ang direksyon sa likod niya. Hindi mo na kailangang magtanong. Nandyan sila. Napatingin ang lahat sa direksyong iyon. Mula sa intersection kung saan sumulpot ang lalaki kanina, isa pang malaking bangka na hugis kabaong ang itinutulak palabas ng hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu. Dahil mabilis ang bangkang sinasakyan ni Alex at ng iba pa, nalampasan nila ang intersection, naiwan ang bangkang iyon sa dulo. Si Richard Asterisk. Branch Master, tingnan mo, may isa pang bangka sa unahan. Sa bangka sa likod, itinuro ng isang dalaga ang bangkang sinasakyan ni Alex at ang iba pa habang tinatawag niya ang branch master. Ito ay maliwanag na si Alex at ang iba pa ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Labanan ng napakaraming masasamang espiritu at ang mga ungol ng Ghost King sa unahan, walang sino man ang kayang magpahinga. Samantala, nang biglang matuklasan ang bangka sa unahan, nabuhayan sila ng loob. Sa tila pinagmumultuhan na lugar na ito na puno ng takot, ang pagiging mag-isa at walang magawa ay ang pinakamalaking takot ng isa. Ang pangalan ng branch master ay Yokita Gandhi at siya ang pinuno ng dibisyon ng blood cult ng Japanese. Ito rin ang lugar kung saan nagsilbi si Snow Whitney. Siyempre, ang blood cult ay isang lihim na parirala na kilala lamang ng mga miyembrong may mataas na antas.
Sa katotohanan, si Yok-ita ay isa sa 12 tagapag-alaga ng Blood Cult. Sa sandaling ito, nabuhayan siya ng loob. Buksan mo ang ilaw, agad niyang sabi. Nang pumasok ang mga taong ito, handa na sila. Agad na binuksan ng isa sa mga miyembro ng Divine Blood ang isang malaking spotlight at lumiwanag sa direksyon na iyon. Branch Master, may mga tao sa bangka. Sigaw ng isang babae sa tuwa na parang nakakita ng kaibigan o kamag-anak. Walang masisisi sa kanya. Kung tutuusin, masyadong nakaka-stress ang pagpunta sa ganitong lugar. Sa paglalakbay ng ibang mga tao, ang matinding pressure na iyon ay sa wakas ay maiibsan. Habang ang isang partido ay nakatayo sa harap ng kanilang bangka, ang isang partido ay nakatayo sa dulo. Nagkatinginan ang magkabilang panig. Napatingin si Alex sa mga tao sa bangka sa likod nila. Paano kayo nakapasok dito? Tanong niya sa kabilang party. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1522. Sino kayong mga tao? Tanong ng isang babae. Huwag ka nang magtanong. Siya ay tiyak na anak ni William Rockefeller. Hindi ko akalain na makakalusot siya sa nakamamatay na bitag. Dito pa nga kami nagkita, sabi ni Yok-ita Gandhi. Naningkit ang mga mata ng babae. Kung ganoon, dapat ba nating hilingin sa kanila na sumakay sa ating bangka? Hindi maganda ang takbo dito. Mabuti kung tulungan ang isa't isa, sabi niya. Dahil nakaligtas sila hanggang ngayon, hindi dapat masyadong masama ang kanilang mga kakayahan, dagdag niya. Idiot. Agad na sumigaw si Yok-ita. Makinig. Idinagdag niya. Makinig sa ano? Natigilan ang babae. Parang palapit ang ungol ng multo. Kung tama ang aking mga pagtatantya, dapat ay isang ghost king iyon, katumbas ng isang nascent soul cultivator. Wala na tayong pag-asa laban sa isang haring multo. Buti na lang nasa harap namin sila. Hehe. Pagdating ng panahon, madi-distract nila ang ghost king at gagamitin natin ang pagkakataon para makatakas, paliwanag ni Yok-ita. Ang ilang mga tao mula sa Divine Blood ay tumango din. Walang handang lumaban sa haring multo. Naisip din ni Trevin Lambert at ng iba pa ang tungkol sa ganitong senaryo. Rockefeller, dali. Pabagalin ang bangka. Hayaan mo muna ang bangka nila at makagambala sa kalaban, kung hindi, tayo ang magiging pampaganya ng Ghost King. Sigaw ni Trevin sa taas ng boses niya. Naturally, hindi maaawa si Alex Rockefeller sa pagkamatay ng mga tao ng Blood Cult. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, agad siyang tumango. Sa sumunod na segundo, inabot ni Alex ang mga kidlat gamit ang kanyang kamay at mabangis na itinapon ng mga ito laban sa mga naghihinanakit na espiritu sa ilalim ng kanilang bangka. Boom! Tarat-tarat! Boom! Tarat-tarat! Pagkatapos noon, nakiisa rin sina Freya Mayer, Dorothy Essex, at ang iba pa para patayin ang mga sama ng loob. Branch Master, pinapatay nila ang mga sama ng loob na espiritu. Pumagal ang takbo ng kanilang bangka. Sigaw ng isa sa mga eksperto ng Divine Blood. Kagad pagkatapos noon, sinimulan din nilang katayin ng mga masasamang espiritu. Gumamit ng dugo ang mga tao ng Blood Cult sa kanilang mga pag-atake. Samantala, ang pag-iral ng Blood River ay talagang nagpalakas ng kanilang mga kapangyarihan sa Opens iba. Sa mahigit 12 sa kanila na sumali sa laban, ang kanilang lakas ay isang bagay na dapat pagmasdan. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang ultimate lightning skills ni Alex at ang 6-pointed, star-shaped formation ni Freya. Ang mga masasamang espiritu sa ilalim ng kanilang bangka ay pinatay sa maraming dami na nagpabagal ng malaki sa bangka. Kahit na lumutang ang mga bagong sama ng loob na espiritu upang itulak ang bangka, magkakaroon ng time lag bago sila makapasok. Haha! Binigolon natin. Malapit na tayong mahuhuli. Hayaan silang maging bagay ng sakripisyo. Kahit na ang mga tao ng Blood Cult ay mamatay, iyon ang hustisya sa lupa para sa mga kakilakilabot na bagay na kanilang ginawa. Nagsimulang tumawa ng malakas si Darven Mikhail. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga tao mula sa Blood Cult ay talagang naghagis ng isang bagay sa kanila. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na pagsabog ang naganap.
Ang mga haligi ng tubig na may taas na 10 metro ay tumaas mula sa ilog ng dugo. Ang isang bomba ay talagang sumabog. Di asterisk man ito. Nakakainis talaga ang mga Aztec na ito. Kagad pagkatapos nito, nagkaroon ng sunod-sunod na mga pagsabog sa Blood River. Bumagsak ang mga alon sa hangin. Bagaman ang gayong pisikal na pagsabog ay walang silbi laban sa mga naghihinanakit na espiritu, maaari nilang pabilisin ang paggalaw ng bangka. Hindi nagtagal, ang bangkang sinasakyan ni Alex at ang iba pa ay muling naanod-hiwalay sa bangka ng Blood Cult. Sa sandaling iyon, magiging huli na ang lahat kahit na gusto nilang bumagal. Bilisan mo, tingnan mo. Isang mataas na tore ang bumungad sa kanila. Hindi, kalahating tore lang iyon. Sa kalahati na lamang ang natitira, wala na ang kabilang panig nito. Parang may hiniwa ito sa kalahati gamit ang espada. Samantala, isang malakristal na kabaong na nakakabit sa 8 makakapal na kadena ay nakalawit sa hangin. Ang nakakatakot na mga ungol ay nagmula sa loob ng kabaong na ito. Sa susunod na sandali, 3 kadena na may mga kawit ang naka-extend mula sa kalahating natitirang tore at nakipagbuno sa kabaong na sinasakyan ni Alex at ng iba pa. Balasahin, balasahin, balasahin. Kabanata 15:23. Ano yan? Ano ba yan? The asterisk man. The asterisk man ito. Senior, anong gagawin natin? Nagiging seryoso na ito. Saan tayo pumasok? Si Quincy Zopkins ay halos mabaliw. Nandito lang sila para salakayin ng isang libingan. Sa karamihan, magnanakaw lamang sila ng ilang mga bagay na libing. Kailangan ba ang gayong detalyadong porma sayon? Kaninong puntod ang ganito? Mula nang pumasok sila, wala silang nakitang anumang bagay sa isang libingan. Ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Tumahimik ka. Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Zane York. Bilang pinuno ng mga drifter, ano ang hindi niya nakita noon? Gayunpaman, sa totoo lang ay wala pa siyang nakitang katulad ng kanyang nakikita. Kahit kailan ay hindi niya narinig ang tungkol dito. Anong ginagawa ng kabaong na nakalawit sa hangin? Nakatali ito sa 8 kadena. Parang may nakatatak sa loob. Nakulong kaya ang Ghost King sa loob? Tanong ni Zane. Nang matapos siyang magsalita, ang 3 kadena na humahampas sa bangka ay nagsimulang magpalakas. Nakita ng lahat ang 3 tao na nakasuot ng itim na damit sa kalahating natitirang tore na humihila ng mga tanikala. Tinihila nila ang kanilang bangka patungo sa kabaong ng Haring Multo. Hindi na tayo makakalapit, sabi ni Dorothy Essex. Malinaw, ang Ghost King ay nabuklod ang kanyang mga kakayahan. Nakalock ito sa loob at hindi makalabas. Gayunpaman, kung tayo ay masyadong malapit, tayo ay nasa saklaw ng kanyang kontrol. Madali niya kaming sinipsip na tuyo sa isang iglap, paliwanag niya. She asterisk T. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Malapit na tayo. Mababaliw na ang ilang tao sa bangka. Buzz. Sa sandaling iyon, nilagyan ni Dorothy ang kanyang busog at palaso. Matapos hilahin ang bowstring at maging hugis gasoklay na buwan ang busog, isang gintong palaso ang nagpaputok sa isang lalaking nakaitim na humihila sa kadena. Isang pinahabang sigaw ng isang phoenix ang maririnig. Isang anino na figure ng isang phoenix na nababalot ng apoy ang bumalot sa buong eksena. Maging ang mga taong kasama ni Yok Itagandi ay nabigla dito. Dalubhasa sa core formation. Mayroong isang eksperto sa core formation sa kanila. Gulat na bulalas ni Yok Ita. Sa sumunod na segundo, nilamon ng apoy ang lalaking nakasuot ng itim na humihila ng kadena. Agad siyang pinatay ng palaso. Pagkatapos noon, pinaputok ang pangalawa at pangatlong arrow. Sunod-sunod na pinatay ang 3 lalaking nakasuot ng itim. Malakas na tagay ang sumabog mula sa bangka. Samantala, ang bangkang sinasakyan ni Yok Ita at ng mga blood cult na disciples ay papalapit na rin. Klang, klang, klang. Matapos marinig ang 3 pagkakataon ng hiyawan, muling nagpaputok ng 3 kadena ang kalahating natitirang tore. Sa pagkakataong ito, nakipagbuno ang mga kadena sa bangka ng Blood Cult. Ang mga tao ng Blood Cult ay biglang natigilan.
Ipinagdiriwang pa rin nila ang kasawian ng iba na handang umikot kay Alex Rockefeller para makalampas sa kalahating natitirang tore para makatakas sila sa kabilang panig. Gayunpaman, huminto na ngayon ang bangka ni Alex. Huminto sa paggalaw ang mga naghihinanakit na espiritu sa Blood River matapos ang mga lalaking nakasuot ng itim ay nagsimulang hilahin ang kanilang bangka. Sa kabaligtaran, ang bangka ng Blood Cult ay nagsimulang umusad ng mabilis. Putulin ang mga kadena. Mabilis. Putulin ang mga kadena. Sigaw ni Yokita. Inilabas lahat ng mga miyembro ng Divine Blood ang kanilang mga sandata at sinimulang putulin ang 3 kadena ng buong lakas. Sa kasamaang palad, ang mga kadena ay gawa sa ilang sobrang solidong material. Imposibleng masira ang mga ito. Samantala, wala silang mga eksperto na may malalayong armas. Tila mabilis na papalapit sa kabaong ang kanilang bangka. Lahat ng tao sa bangka ay nakakaramdam ng matinding pressure. Galing iyon sa haring multo na nakalaylay sa himpapawid. Anak ni William Rockefeller. Bilisan mo. Iling ang 3 lalaking nakaitim gamit ang iyong mga palaso. Humingi ng tulong si Yokita kay Alex. Wala nang ibang opsyon. Malamig na tumawa si Alex. Bibigyan mo ba ako ng dahilan para dito? Magkaibigan kami ng tatay mo, William, sigaw ni Yokita. Hahaha, makikipagkaibigan ba ang tatay ko sa isang mula sa Blood Cult? Kahit siya, dapat nagsinungaling ka sa kanya, sabi ni Alex. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Nang makita kung paano nagiging mapanganib ang sitwasyon, bumulong si Yokita, kahit hindi ka naniniwala sa akin, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Ang haring multo sa kabaong na ito ay hindi papakawala ng sinuman sa atin. Kung kakainin tayo ng Ghost King, susunod ka. Sabi ni Yokita. Oh, ayos lang yan. Anyway, mauna na kayo, sabi ni Alex. Ikaw. Napatigil si Yokita. Samantala, nagsimula ng magmura si Trevin Lambert nang hindi nagpipigil. Madugong impyerno. Binato mo pa kami ng bomba kanina pero hinihiling mo sa amin na iligtas ka ngayon. Huwag mo nang isipin ito. Sige at pakainin mo ang iyong sarili sa haring multo. Sa kasamaang palad, walang maglilibing sa iyong mga bangkay para sa iyo. Paalam sa lahat. Habang nagsasalita si Trevin, dumating ang bangka ni Yokita sa ilalim ng kabaong. Dagendong. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1524. Ang haring multo sa kabaong ay nagpakawala ng galit na Dagendong. Isang malaking kamay ang nabuo sa itaas ng kabaong at umabot sa kanilang bangka. Ang eksena ay ikinagulat ng maraming tao. Agad na nagdesisyon si Yokita Gandhi. Tumalon ka sa barko. Sumigaw siya. Ang lahat sa Blood Cult ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Ang pakikipaglaban sa maraming naghihinanakit na espiritu ay mas mabuti pa kaysa sa pakikipaglaban sa Ghost King sa unahan. Tilamsik, tilamsik, tilamsik. Sa kasamaang palad, ang 3 ay napakabagal sa pagtalon. Nadurot sila sa barko na may dugo at lakas ng loob na agad na tumalsik. Gayunpaman sa susunod na segundo, isang bagay na mas nakakatakot ang nangyari. Ang 3 alagad ng Blood Cult na agad na nadurot sa barko ay ganap na natanggal ang kanilang dugo at laman. Tanging ang kanilang kalansay at damit ang natira. Nang makita ito ni Freya Mayer, halos maluha siya. Hindi ito isang haring multo. Isa itong Ghost Emperor. Sumigaw siya. Ang mga Ghost Emperors ay mas malakas pa kaysa sa mga Ghost King. Nang makita ni Dorothy Asek si Yokita at iba pang mga disciples ng Blood Cult na tumatakbo sa ilog ng dugo patungo sa kanilang bangka, direkta niyang pinaputok ang isang hanay ng mga espiritual na araw sa kanila. Napilitan silang magkalat at tumakas. Sa sandaling ito ng pagkaantala, 3 pa sa kanila ang nahuli ng Ghost Emperor. Ang kanilang dugo at laman ay sinipsip na tuyo. Arg! B*****. Kayong grupo ng mga B*****. Mamamatay kayong lahat sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang mga tao ng Blood Cult ay galit na galit habang sila ay nagmumura ng malakas. Gayunpaman, mas maraming pag-atake lamang ang dumating pagkatapos nito. Sa isang kisap mata, napatay na ng Ghost Emperor ang 8 sa kanila.
Ngayon si Branch Master Yokita at ang dalagang iyon pati na ang dalawang disipulo ng Blood Cult ang tanging natitira pang buhay. Sa sandaling iyon, ginamit ni Susan Hunter ang kanyang clairvoyant eyes upang tumingin sa kabilang panig ng kalahating natitirang tore. May nakita siyang labasan at agad na tinuro ang direksyon nito. May daan palabas doon, sabi niya. Nagkatinginan sina Alex Rockefeller at Dorothy. Agad nilang napagpasyahan na iwanan ang barko. Habang ang Ghost Emperor ay abala pa rin sa 4 na tao mula sa Blood Cult, sila ay makakatakas. Lahat, sumama ka sa akin. Iwanan ang barko. Umikot tayo at papasok sa daanan. Agad namang tumalon si Alex sa bangka. Tanggalin mo muna ang selyo ko. Tanggalin mo ang selyo ko. Sigaw ulit ni Trevin Lambert. Mad ulosh. Inalis ni Dorothy ang kanyang selyo at binigyan siya ng babala. Pagkatapos noon, dinala ni Dorothy si Susan Hunter at sinundan si Alex. Hindi nagtagal ay sumali rin sa kanila sina Waltz Floor at Maya Howards. Sa pangunguna ni Alex sa unahan, kailangan lang nilang siguraduhin na hindi sila mahuhulog sa Blood River. Nang makita ni Yokita ang eksenang ito, napuno ng galit ang kanyang puso. Nagkataon lang na ang iba ay sinipsip ng tuyo ng Ghost Emperor. Siya na lang ang natira. Nang makitang malapit na sa kanya ang huling hampas ng Ghost Emperor, napuno ng galit ang puso ni Yokita. ****. Huwag ka munang maging masaya. Dahil ganito ang haantong, sabay tayong mamatay. Malakas na sigaw ni Yokita. Nang bumaba ang kuko ng Ghost Emperor para hawakan muli ang katawan ni Yokita, agad na pinasabog ni Yokita ang kanyang natal magic treasure, isang likas na espiritual na kayamanan. Bang! Isang malakas na pagsabog ang maririnig. Isang hindi kilalang bilang ng mga sama ng loob na espiritu ang namatay sa ilog ng dugo sa ilalim niya. Sa isang iglap, nabuo ang isang malaking bakanteng espasyo. Bahagyang yumanig ang kalahating natitirang tore bago bumagsak. Maging ang kabaong ng Ghost Emperor ay malakas na nahulog sa Blood River. Nagulat lahat si Alex at ang iba pa. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang sumigaw. Pabilis. Sumama ka sa akin, tumakbo ka. Samantala, sa ilog ng dugo, ang mga haligi ng tubig ay sumugod patungo sa langit. Isang malakas na boses ang maririnig mula sa malayo. Ham. Sa wakas makikita ko na ulit ang liwanag ng araw. Upang magpasalamat sa iyo, sisipsipin ko ang lahat ng iyong dugo, laman, at kaluluwa. Lagi kang makakasama ko. Ha ha ha. Kabanata 15:25. Tumakbo ka. Bilisan mo, tumakbo ka. Bilisan mo, Senior. Sigaw ni Quincy Zapins. Nanginginig ang buong katawan niya. Naputol ang malaking bahagi ng kanyang guya at maraming dugo ang nawala sa kanya. Sa puntong ito, walang paraan na siya ay naglalakad ng mag-isa. Natural si Zane York ang bumuhat sa kanya. Kaya naman, nakikita niya ang eksena sa likod ng lahat sa pamamagitan ng pagtingala. Nakikita niya ang isang 10 metrong matangkad na figure na sumisigaw sa Blood River habang nakataas ang ulo. Ang taong iyon ay walang pisikal na katawan ngunit nabuo sa pamamagitan ng tubig ng ilog ng dugo. Gayunpaman, napapaligiran siya ng hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu. Ipinatawag ng Ghost Emperor ang mga masasamang espiritong ito. Mula sa mabangis na tingin sa kanilang mga mukha, gayunpaman, at kung paano sila sumigaw ng mapanlinlang, masasabi ng isa na hindi talaga sila kusang kontrolado ng Ghost Emperor. Sa halip, ito ay dahil wala silang pagpipilian. Higit pa rito, nang ibuka ng Ghost Emperor ang kanyang bibig, hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu ang sinipsip sa loob. Ang Ghost Emperor ay nagsimulang ngumunguya habang nilalamon niya ang mga sama ng loob na espiritu. Isang makamulto na aura ang nabuo sa kanyang katawan at tumaas pataas. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpalabas ng isang maliwanag, puting liwanag habang siya ay nakatingin kay Alex Rockefeller at ang iba ay galit na tumakas. Hahaha. Hindi ka makakaalis. Pumunta ka. Ikanaway ng Ghost Emperor ang kanyang kamay. Ang mga bola ng itim na usok ay lumabas mula sa kanyang kamay na parang mga bagyo. Sa kalaunan, ang mga bolang ito ay dumating sa pasukan sa daanan sa harap ni Alex at ng iba pa.
Paglipag, ang mga bola ng itim na usok ay agad na naging anim na lalaki na nakasuot ng itim. Magkamukha sila ng mga lalaking nakaitim na humihila ng mga kadena na humahampas sa bangkang kabaong kanina. Dati, malayo sila at hindi sila nakikita ng malinaw. Ngayong malapit na sila, natuklasan ni Alex na hindi talaga ito mga taong nakasuot ng itim. Sa halip, sila ay mga supernatural na nilalang na walang pisikal na katawan, ganap na nabuo mula sa isang makamulto na aura. 6 na Ghost Generals. Patayin sila. Ibinuka ng mga Ghost General ang kanilang mga bibig, nagpakawala ng dagandong bago sinisingil ang grupo na may mga supernatural na talam sa kanilang mga kamay. Si Susan Hunter at ang iba pa ay natigilan. Naramdaman niya ang pagkibot sa kanyang lower body sphincter. Ang kahangahangang paraan ng mga Ghost Generals ay agad na nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng lahat. Ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang umutot sa takot. Pamatay. Nanguna si Alex. Siya rin ay nagpakawala ng malakas na sigaw. Ang pag-activate ng force sa kanyang katawan na puno ng kapangyarihang espiritual na katangian ng kidlat ang kanyang mga kamay. Diretso niyang inabot at hinawakan ang 2 litigo ng kidlat. Kakol. Sinampal niya ng malakas ang mga kalaban. Agad, 2 Ghost General ang hinaampas ng kidlat hanggang sa mamatay. Sila ay naging itim na usok at naglaho. Nasugatan ng 2 pang Ghost Generals. Pagkatapos nito, magkaisa sina Dorothy Essex at Freya Mayer para patayin sila. Gayunpaman, ang 2 natitirang Ghost General ay umikot sa mga pangunahing mandirigma. Pinuntahan ng isa si Susan Hunter gamit ang espada nito, habang ang isa naman ay pinuntahan si Kenneth Sonder. Mag-iingat ka. Tumakbo si Darven Mikhail sa tabi ni Susan. Wala na sila sa Blood River kundi sa matibay na lupa sa tabi nito. Tinulak ni Darven si Susan palayo. Halos kasabay nito, ang supernatural na talam ay tumama kay Darven sa kanyang dibdib. Slash! Boom! Tarat-tarat! Bumalik si Alex para iligtas sila. Sa isang hampas lang ng palad niya, napatay niya ang Ghost General. Samantala, ang ibang Ghost General na sumunod kay Kenneth ay hindi nagawang patayin siya. Si Kenneth ay itinapon ng 5 metro ang layo ng nabagong chi energy ni Zane York. Sa malapit, sinuportahan sila ni Maya Howard sa pamamagitan ng pagyayelo sa Ghost General gamit ang kanyang Silver Frost. Sa huli, pinatay ito ni Dorothy sa isang hampas ng palad. Darven. Sigaw ni Susan habang hawak niya si Darven. Noon, bumagsak na ang dibdib ni Darven. Matapos mapunit ang kanyang kamiseta, isang hindi mabata na tanawin ang nahayag. Karamihan sa mga dugo at laman sa kanyang dibdib ay nawala, sa lugar nito, isang madilim, buwang na ribcage. Kitang-kita pa nga ang puso niya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, nangangahulugan lamang ito na hindi na siya maliligtas. Alam ni Darven ang sarili niyang sitwasyon. Sa kanyang huling hininga, tumawa siya ng nakakaawa. Iniligtas ni William Rockefeller ang aking buhay. Iniligtas kita, ako. Nabayaran ko na ang aking dapat bayaran. Mr. Rockefeller, kailangan mong mabuhay. With that, pumikit si Darven. Darven, bakit ang tulalo mo? Huwag kang mamatay. Pumulo ang luha ni Susan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1526. Si Quincy Zoppins naman ay galit na nagsalita. Sinabi ko na. Ikaw, babae, hinihila ang lahat pababa. Lahat ng gagawin mo ay magpapabagal lang sa amin. Mahusay, ngayong patay na si Darven, sino ang haharap sa mga makamandag na insekto at nilalang kapag nabangga natin sila sa susunod? Dapat namatay ka na lang. Pilit na hinailan ni Zane York si Quincy para pigilan ito sa pagsasalita. Tumingon si Quincy at nakita ang 2 pang malagim na nilalang na papunta sa direksyon nila. This time, mas mabangis pa sila kaysa sa mga Ghost Generals kanina. Nakatayo sila hanggang 5 metro ang taas. Gayon din, natatakpan sila ng tubig mula sa ilog ng dugo at pinalibutan sila ng mga masasamang espiritu. Sila ay halos ang pinaliit ng mga bersyon ng Ghost Emperor. Agad na sumigaw si Quincy. Darating na naman sila.
Bilisan mo, tumakbo ka. Lumubog ang mukha ni Dorothy Essex. Dalawang haring multo. Pulong niya. Pasok muna kayo, sabi ni Alex Rockefeller habang nakatayo siya sa likod ng grupo. Senior. Anak, makakatulong ako. Wala kang maitutulong. Pumasok ka, dali. Giit ni Dorothy. Tererat, tererat. Boom. 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 Sa isang kisap mata, nagsimulang makipaglaban sina Alex at Dorothy sa dalawang haring multo. Nanatili si Freya Mayer habang ang iba ay tumakbo sa daanan sa likod. Si Treven, na nagmula sa West Yukon, ay tila nawala ng lakas ng loob matapos kumpiskahin ni Dorothy ang kanyang mahiwagang kayamanan. Hindi siya nang ahas na lumaban kasama si Alex at ang iba pa at siya ang unang tumakbo sa daanan. Sa kasamaang palad, siya ay tumakbo ng napakabilis. Napakadilim din sa daanan. Kung walang ilaw, imposibleng makakita ng malinaw. Matapos tumakbo sa pasukan at wala pang 5 metro, wala siyang maramdaman sa ilalim ng kanyang mga paa. What the hell? Ang kanyang pinalawig na mga sigaw ay lumalayo sa paglipas ng panahon. Nagkaroon din ng malalim na reverb. Inilapag din ni Zane na pangalawang tao pagkatapos niya ang isang paa niya sa kawalan. Sa likod ni Quincy, pareho silang nakahilig sa harapan. Nang makitang malapit na silang mahulog, sumigaw ng malakas si Quincy. Sa krusyal na sandali, inilapat ni Maya Howards ang kanyang chi energy sa kanilang dalawa para kunin sila sa ere. Pagkatapos ay inabot ni Waltzflor ang kanyang mga kamay para hilahin silang dalawa pabalik. Bumagsak si Quincy sa lupa, mapatla ang mukha. Oh my goodness! Salamat! Salamat mga babae! Hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Wala sa mood sina Waltz at Maya para sa kanyang kalokohan *T. Sinindihan nila ang kanilang mga sulo at natuklasan na sila ay nasa dulo talaga ng isang bangin. Ano sa lupa? Gaano kalaki itong libingan? Paano nagkaroon ng ganoong kalaking bangin? Ano ang nasa ibaba? Nakita din ito ni Quincy. Bigla siyang nakaramdam ng takot sa pagbabalik tanaw. Kung siya ay nahulog, hindi kaya ang kanyang katawan ay durog na durog. Pagkatapos noon, naghanap ng bato si Zane at ibinato iyon. Matagal silang hindi nakarinig ng anumang tunog. Ito ay tila isang napakalalim na hukay. Samantala, maririnig sa labas ang dagandong ng isang haring multo. Mabilis na lumingon sina Waltz at Maya para tingnan sina Alex at Dorothy. Napansin nilang sabay na silang dalawa na nakapatay ng isang haring multo. Gayunpaman, pagod na pagod din sila. Dapat malaman ng isang tao na ang mga Ghost King na iyon ay kasing lakas ng mga nascent soul cultivator. Ang dalawang Ghost General na ito ay halos dalawang eksperto sa nascent soul. Samantala, si Dorothy ay nasa core formation level lamang at hindi pa naabot ni Alex ang core formation. Para naman kay Freya Mayer, mas mahina pa siya kay Alex. Gayunpaman, ang babaeng ito ay lubos na may kakayahan. Ang mga Exorcist Dragon ay may napakalakas na spelling. Ang 9 symbol incantation ay ang kahinaan ng mga Ghost King. Maaaring makatulong ang Vanguard Incantation ni Freya na pahinay ng lakas at bilis ng pag-atake ng isang Ghost King. Roar! Patayin! Sigaw ng natitirang Ghost King. Ang sama ng loob na espiritu sa katawan nito ay sumigaw sa malagim na paraan. Naglabas si Alex ng dalawang espada. Galactic Strike, 7 Blades of Death, 1000 Sword Tactics. Boom! Tarat-tarat! Namatay ang ibang Ghost King. Sa buong proseso, hindi dumating ang Ghost Emperor para tumulong. Nakatayo siya sa ilog ng dugo, aktwal na nilamon ng mga masasamang espiritu sa loob nito, at ginawa niya ito ng mas mabilis kaysa sa 6 na tallest, hugis bituin na pormasayo ni Freya. Sa pagkakataong iyon, nang makita niyang pinatay ang kanyang dalawang haring multo, sa wakas ay nagalit siya. Balasahin. Iniabot niya ang kanyang kamay 100 metro ang layo. Ang kanyang palad, na kasing laki ng isang maliit na burol, ay malakas na hinampas pababa. Kabanata 1527. Ito. Ang nakakabaliw na bilis at malaking ibabaw ng palad ay naging imposibleng makaiwas. Buzz.
Nagpaputok ng palaso si Dorothy Essex at nagdulot ng pagsabog ang kanyang espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ito ay hindi epektibo. Kung ang mga Ghost King ay katumbas ng Nascent Soul Cultivator, kung gayon ang mga Ghost Emperor ay katumbas ng Profound Mystic Cultivator na mas makapangyarihan. Paano nila matatalo iyon? Vanguard Incantation. Inilabas ni Freya Mayer ang kanyang Dragon Soul Wood. Handa siyang gamitin ang bentahe ng kanyang bloodline ng pamilya para sugpuin ang Ghost Emperor. Sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang kanyang incantation, nadurog siya sa lupa dahil sa matinding pressure sa kanya. Ang eksenang ito ay napatulala sa mga tao sa daanan. Nahirapang huminga sina Waltz Floor at Maya Howards. Mystic Armor. Sa napakahalagang sandali ng buhay at kamatayan, sa wakas ay nag-react ang natitirang Chaos Bead ni Alex Rockefeller sa kanyang palasyo ng isip. Buzz. Matapos ang isang vibration, isang napakalaking puwersa ang pumaligid sa buong katawan ni Alex. Walang kahirap-hirap nitong hinarang ang dagwang palad ng Ghost Emperor. Sa katunayan, winasak pa nito ang dagwang palad. Agad na naibsan ang pressure sa katawan ni Dorothy Essex at Freya. Tumakbo. Sigaw ni Dorothy. Walang pagkakataong talunin ang Ghost Emperor. Hindi man lang nila nagawang lumaban. Agad na tumakbo ang tatlo sa daanan. Tumigil ka. Isa itong bangin na may dead end. Galit na sigaw ni Kenneth Sonder. Ano? Natigilan silang tatlo. Samantala, tinitigan ng Ghost Emperor si Alex. Parang hindi maisip kung bakit nagawang harangin ng isang munting nilalang na tulad ni Alex ang dagwang palad niya. Hindi ito dapat mangyari. Pagkatapos ng casual na pagtap, lumipad ang mga itim na sinulid mula sa kanyang kamay. Ang mga itim na sinulid ay gumulong at nagsabunutan bago mabilis na nag-charge at agad na pumalibot sa katawan ni Alex. Inaila pabalik si Alex sa Ghost Emperor. Alex! Gulat na sigaw ni Dorothy. Hindi niya maaaring hayaang may mangyari kay Alex at agad niyang gustong sogasaan. Gayunpaman, niyakap siya ni Freya at pinigilan siya. Huwag kang pumunta. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Huwag mo akong pigilan. Umalis ka sa daan, sigaw ni Dorothy. Hindi maaaring pigilan ni Freya si Dorothy. Agad siyang pinalipad ni Dorothy. Sumugod si Dorothy at gumawa ng kilos gamit ang kanyang mga daliri. Siya ay nag-activate ng isang lihim na spell. Ang lihim na spell na ito ay isang ipinagbabawal na uri ng spell. Sa kanyang kasalukuyang yugto ng core formation, hindi niya dapat gamitin ito. Ang mga kahihinatnan ay matindi. Best case scenario, baka masira ang cultivation niya. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari siyang direktang mamatay. Gayunpaman, ngayong nadakip si Alex, nasa panganib ang kanyang buhay. Wala nang pakialam si Dorothy. Sa huli, bago pa man siya makapagsalita ng kanyang lihim na spell, tila naramdaman ng Ghost Emperor ang panganib na dulot ni Dorothy. Agad itong kumilos sa pamamagitan ng paghampas ng palad sa kanya. Boom! Tarat-tarat! Diretso nitong sinampal si Dorothy sa lupa. Isang malaking, malalim na hukay ang nabuo. Pagkatapos noon ay hindi na nito pinansin si Dorothy. Ang mga mata nitong kasing laki ng dalawang tangke ng tubig ay nakatitig kay Alex ng malapitan. May kakaiba sa katawan mo. Parang pamilyar, sabi nito. Kahit na hindi maigalaw ni Alex ang kanyang katawan, nakakapagsalita pa rin siya. May pag-aalala, sinulyapan ni Alex si Dorothy sa hukay. Paano ang isang deal? Tanong ni Alex. Anong deal? Anong gusto mo? Matutulungan kita, sabi ni Alex. Anong gusto ko? Naging zombie na ang katawan ko. Gusto ko ng katawan, sabi nito. Ikaw ba si Caesar? Natigilan si Alex. Umuso ang Ghost Emperor. Tama iyan. Ako ito. Napalunok si Alex. Tungkol dyan, paano ka naging ganito? Bakit ka nakulong sa kabaong? Nang marinig ito ni Caesar, nagalit siya. Tila ayaw niyang i-reenact ang nakaraan. Sino ka para magtanong ng ganyan? Tanong ni Caesar. Kakaiba talaga ang pakiramdam ng katawan mo. Ano ito? Papasok ako at susuriin ko ito. Ang taong ito ay hindi mapakali na makipag-usap sa isang peste na tulad ni Alex.
Agad siyang naging buga ng itim na usok at sumugod sa palasyo ng kanyang isip. Gusto niyang personal na makita kung ano ang kakaiba sa loob ng katawan ni Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1528. Sa sumunod na sandali, nagawang makita ni Caesar kung ano ang gusto niya. Ito ay isang butil. Gayunpaman, kinilabutan siya nito. Si Mother Chaos talaga. Dagendong. Pinilit niyang makaalis sa palasyo ng isip ni Alex Rockefeller. Kinilabutan siya. Hindi niya akalain na ang palasyo ng isip ng peste na ito ay talagang nagtatago kay Mother Chaos sa loob. Gayunpaman, huli na nang sinubukan ni Caesar na tumakas. Sa loob ng Mother Chaos, isang gininto ang liwanag ang lumabas mula sa basag na butil na nagbigay daan kay Alex na makuha ang supreme touch ni Brahma. Isang puwersa ng pagsipsip ang direktang sumipsip sa espiritual na katawan ng Ghost Emperor ni Caesar sa loob. Nawala agad si Caesar. Napakalakas noon. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Caesar na makipaglaban. Sa susunod na sandali, ang Chaos Bead ay hindi pa rin nasisiyahan. Kusa itong kumawala mula sa palasyo ng isip ni Alex papunta sa Blood River. Isang malaking puyo ng tubig ang nabuo sa ilog ng dugo. Woo! Woo! Sa ilalim ng ilog ng dugo, hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu ang hinihigop ng Chaos Bead. Ang isang pulutong na mga sama ng loob na espiritu ay nabuo sa paligid ng Eye. Kitling. Sa loob ng ilang sandali, ang ilog ng dugo ay naging napakalinaw. Walang kahit isang sama ng loob na espiritu ang naiwan sa loob. Sa katunayan, maging ang pulang dugong tubig sa madugong ilog ay naging kristal. Balasahin. Ang Chaos Bead ay muling bumalik sa isip ni Alex. Naging kalmado muli ang lahat. Ang mga paa ni Alex ay nasa tubig pa rin. Si Dorothy Essex na halos hindi na nakalabas ng buhay ay agad na sumugod at niyakap si Alex. Kumusta ka? Kumusta ka? Ayos ka lang. Natakot ako. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Alex. Mabuti na lang at iniligtas ako ng butil na ito. Kung hindi, tapos na talaga sa akin, he said. Inabot ni Alex ang mukha ni Dorothy. Bigla niya itong hinalikan sa labi. Oh my gosh. Si Waltz Floor at Maya Howards na nakasagasa lang ay agad na natigilan sa tanawing nasa harapan nila. Ito ay masyadong nakakagulat. Paano kayang halikan ng isang tiyahin ang kanyang pamangkin? Auntie, how could you? Nauutal pa si Waltz. Binitawan ni Dorothy si Alex at pinandilatan si Waltz. Kung kaya mo, bakit ako hindi? Tanong ni Dorothy. Pero tiyak ka niya. Sabi ni Waltz. Waltz, to be honest, nagsimulang magsalita si Alex. Direkta siyang pinutol ni Dorothy. To be honest, hindi ko siya tita. Ang palayaw ko ay auntie. Lahat ng tao pwede akong tawaging auntie, sabi niya. Walang imak sina Waltz at Maya. Si Freya Mayer at ilang iba pa na nag-walk out ay natahimik lahat. Pagkatapos ng lahat ng problemang ito, hindi sila tita at pamangkin ngunit sa halip ay mag-asawa. Tumingin si Kenneth Saunders sa Blood River. Nakakamangha talaga. Paano mo nagawang linisin ang napakalaking Blood River? Nasaan ang Ghost Emperor? Patay na siya, sabi ni Alex. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy si Alex sa pagsasalita. Sige. Nalampasan namin ang yugtong ito. Sinabi ng Ghost Emperor na siya ang espiritu ni Caesar. Malinaw, ang kanyang katawan ay ginawang zombie ng ibang tao. Ang kanyang espiritu ay nakakulong sa kabaong upang bantayan itong ilog ng dugo. Kanluran ng libingan ni Caesar. Malamang dito tayo. Ito ay dapat na ang kanluran ng higanteng libingan, sabi ni Susan Hunter. Wala bang paraan para makadaan sa daanan? Tanong ni Freya. Tumanggo si Susan. Tama, si Mr. Lambert ay hindi sinasadyang nahulog sa bangin. Napakalalim doon. Maaaring mayroon na siyang. Ilang tao ang lumakad papunta sa gilid ng bangin upang tingnan ito. Ang lugar na ito ay dapat naligtas sa ngayon. Lahat manatili tayo dito at magpagaling ng kaunti, sabi ni Alex. Pagkatapos sabihin niyon, tumingin si Alex sa bangkay ni Darven Mikhail. Siya ay napabuntong hininga. Hindi ko dapat siya dinala dito.
Nagsimulang maiyak si Susan. Namatay siya dahil sa akin, umiiyak siya. Bakit hindi natin siya ilibing dito? Ang paglilibing sa isang higanteng libingan na tulad nito ay itinuturing na isang dakilang bagay, mungkahi ni Zane York. Kabanata 1529. Anong oras na ngayon? Malapit na mag-alas 5. Kung nasa labas tayo, nakita na natin ang liwanag ng araw. Iyon ay isang tunay na malapit na tawag. Kung si Mr. Rockefeller ay walang ganoong kahangahangang kakayahan sa martial arts tulad ng isang cultivation guro, at ang katotohanang mas malakas pa siya kaysa sa aking ama, patay na kaming lahat sa lugar na ito. Kung talagang bumalik si William dito ng mag-isa, siya ay nasa matinding problema kung nabangga niya ito. Sa higanteng libingan, sa ilalim ng kalahating natitirang tore, inilibing ni Alex Rockefeller at ng iba pa ang katawan ni Darben Mikhail. Ininom nina Kenneth Sander, Quincy Zupkins, at Zane York ang alak na dala nila at kumain ng tuyong karne habang nag-uusap. Nakonsensya pa rin si Susan Hunter. Nakaupo siya sa harap ng libingan at hindi gumagalaw. Sina Dorothy Essex at Freya Mayer ay bumabawi ng kanilang lakas. Paminsan-minsan ay sinusulyapan nina Waltz Floor at Maya Howard si Dorothy Essex. Para sa ilang kadahilanan, nakita pa rin nila siyang medyo kakaiba. Samantala, itinoon ni Alex Rockefeller ang kanyang atensyon sa loob ng palasyo ng kanyang isip. Napatulala siya. Natuklasan niya na mayroon talagang 4 na matingkad na bituin sa loob ng Mother Chaos. Dapat ay mayroon lamang 3 matingkad na bituin na nagpapatunay na 3 nabasag na Chaos Beads ang nasa loob. Nangangahulugan ito na mayroong karagdagang nabasag na Chaos Bead. Saan kaya nanggaling ang butil na ito? Maaaring ito ay... Biglang naalala ni Alex na binanggit noon ng Ghost Emperor spiritual body ni Caesar na may naamoy siyang pamilyar sa katawan ni Alex, kaya naman bigla niyang hinukay ang sarili sa katawan ni Alex para imbestigahan ito. Kung ganoon, ang nabasag na Chaos Bead na ito ay malamang na nagmula sa loob ng espiritu ni Caesar. Matapos makamoy ng pamilyar na pabango, inisip ni Caesar na ang katawan ni Alex ay naglalaman din ng basag na Chaos Bead. Natuwa siya ng husto at hinangad niyang makuha ito. Sa huli, sa kanyang sorpresa, hindi lamang nagkaroon ng basag na Chaos Bead si Alex, ngunit mayroon pa siyang Mother Chaos. Sa huli, ang nabasag na Chaos Bead ni Caesar ay inagaw din. Sa kasamaang palad, si Alex ay masyadong mahina upang kontrolin ang Chaos Bead ngayon. Dahil dito, si Alex ay parang isang hindi sanay na mandirigma na may hawak na makapangyarihang sandata. Maaari lamang niyang payagan ang Chaos Bead na mag-activate ng kusa. Sa pamamagitan nito, makakakuha si Alex ng ilang uri ng mga passive na kakayahan. Kahit na ang nabasag na Chaos Bead ay ginamit noon ng dakilang monghe, revealer, at sumipsip ng hindi mabilang na sama ng loob na espiritu at enerhiya mula sa Blood River, hindi mabuksan ni Alex ang espasyo. Hindi niya magagamit ang kapangyarihan para palakasin ang sarili. Arg! Kailan ko ba talaga magagamit ang hindi tagmang Chaos Bead na ito? Napabuntong hininga si Alex. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang atensyon mula sa kanyang isip na palasyo, hindi nakikipag-date upang harapin ang karagdagang nabasag na Chaos Bead gamit ang kanyang mental na kapangyarihan. Natatakot si Alex na baka maulit ang nangyari noon at baka masipsip siya sa isang maliit at hiwalay na mundo. Oras na. Patuloy tayong sumulong. Tumayo si Dorothy at sinabing. Sila ay karaniwang hinailan ng isang all-nighter. Bagamat ang mga taong may mataas na antas ng paglilinang tulad nina Alex at Dorothy ay walang naramdaman, sina Susan, Kenneth, at Quincy, na malubhang nasugatan, ay natagpuan itong medyo may problema. Umupo sila sa lupa at humikab ng paulit-ulit. Naglabas ng bote si Alex at kumuha ng ilang pulang blood energy pills bago ipinamahagi sa kanila. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Quincy. Maaari nitong palakasin ang iyong enerhiya sa dugo at mapupuksa ang pagkapagod. It's good for you, sabi ni Alex. Nilunok ito ni Susan nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nag-alinlangan si Quincy. Hindi ito lason, hindi ba? Umuso si Waltz. Ano ang posibleng makuha namin sa pagpatay sa iyo ng lason?
Hindi naman ako papatayin nito, ngunit maaaring gamitin ito para kontrolin ako tulad ng kung paano ginagamit ang mga mind control pills sa mga programa sa telebisyon. Hindi ba't ang mga iyon ay ginagamit lamang para sa layunin ng kontrol sa isip? Tanong ni Quincy. Umisi si Maya. Medyo kapaki-pakinabang kung makokontrol mo ang iyong senior. Ngunit ano ang silbi upang makontrol ang isang piraso ng basurang tulad mo na hindi makalakad? Agad na bumalot kay Quincy ang awkwardness. Ako. Kapaki-pakinabang pa rin ako. Malamig na tawa ni Waltz. Ever since we came in, you've been all talk but no action. Sinisi mo pa si Susan. At least, nahanap niya kami sa mga landas. Pabagalin mo lang ang senior mo, reklamo niya. Naniwala din si Kenneth Sander kay Alex nang walang kondisyon. Agad niyang kinain ang blood energy pill. Bilang isang martial arts cultivator, malaman ka agad na ito ay magandang bagay. Ginoo. Rockefeller, anong tableta ito? Pakiramdam ko ay mas mahusay pa ito kaysa sa small energy pill mula sa isa pang martial arts sect. Pagkatapos kong kainin, mas madali kong i-activate ang aking martial arts cultivation, bulalas ni Kenneth. Tumango si Alex. Sa katunayan, ito ay medyo mas malakas kaysa sa isang small energy pill. Kinain ni Kenneth ang mga table tasks na parang candy. Wala na siyang iniisip tungkol dito. Kaya naman, hindi binalak ni Alex na ibalik ang mga table tasks kahit na tumanggi sina Quincy at Zane na kainin ang mga ito. Bagamat ayaw niyang ibalik ang mga table tasks, iba ang naisip ni Susan. Quincy, kung natatakot kang baka lason ang tableta, ibalik mo kay Alex. Walang pumipilit sa iyo na kainin ito, sabi niya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1530. Matapos marinig ang pangungusap na iyon, kinain ni Quincy Zopkins ang tableta. Bumalik si Alex Rockefeller sa gilid ng bangin malapit sa daanan at tumingin sa paligid. Dahil napakalalim nito sa ilalim ng bangin, hindi rin niya makita ang ilalim. Gayunpaman, umikot pa rin si Alex sa kalahating natitirang tore. Wala nang ibang mga daanan. Napakataas ng bangin. Wala kaming ideya kung ano ang nasa ibaba. Siguradong mamamatay tayo kung tumalon tayo pababa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Kenneth Sander na nakakunot ang noo. West of Caesar's Tomb. Ulit ni Susan Hunter habang nakatingin sa paligid ng kalahating natitirang tore. Maya-maya, bigla niyang sinabi, I think I get it. Ano ang naisip mo? Naging excited ang lahat. Itinuro ni Susan ang lugar kung saan nanatili ang 8 tanikala. Dito ibinitin ang kabaong ni Caesar. Mula sa sinabi ng Ghost Emperor, ito ang lugar kung saan siya tunay na natatakan. Kaya naman, dito matatagpuan ang libingan ni Caesar. Ang kalahating natitirang tore na ito ay ang kanyang libingan. Pagkatapos nito, itinuro niya ang 8 kadena. Ginamit siguro ang mga ito para hawakan ang kabaong. Ang susi ay dapat na nasa loob ng mga kadena na ito, dagdag niya. Ang ibig mo bang sabihin ay may nakatagong mekanismo sa isa sa kanila? Tanong ni Zane York. Malalaman natin sa pamamagitan ng pagsubok, sabi ni Alex. Naglakad siya papunta sa kalahating natitirang tore at tumangala sa 8 tanikala. Ang malaking pagsabog kanina ay nawasak ang kabaong at ang 8 kadena ngayon ay nakalawit sa hangin. Ang mga kadena ay 30 hanggang 40 metro sa ibabaw ng lupa. Pilit na inapakan ni Alex ang kanyang mga paa. Isang malawak at napakalalim na hukay ang lumitaw sa lupa kung saan dumaong ang kanyang mga paa. Boom! Tarat-tarat! Ginamit ng kanyang buong katawan ang inertia at bumaril siya pataas. Kagad tumaas siya ng mahigit 20 metro sa ibabaw ng lupa. Mahigit 10 metro pa rin siyang nahihiya. Hayaan mong tulungan kita. Inipon ni Dorothy Essex ang espiritual na kapangyarihan sa isang kamay at pinalawak ito palabas. Umakyat pa itaas ang anino ng kanyang palad. Noontog ito sa mga paa ni Alex at itinulak pa siya pataas. Balasahin. Tumalon muli si Alex at nakuha niya ang isang kadena. Sinubukan niyang maghanap ng clue ngunit wala. Ang pangalawang kadena ay hindi rin gumana. Ang ikatlo, ang ika-4. Sa wakas nang hilahin niya ang pang-6 na kadena, ito ay lumangit-ngit at nagpahaba ng sarili.
Nagkaroon ng kakaiba tungkol dito. Pilit itong hinatak ni Alex. Ang kadena ay pinahaba ng 1 metro. Hindi nagtagal, isang mekanikal na tunog ng pugiling ang nagmula sa ilalim ng kalahating natitirang tore. May tunog. May isang bagay sa ibaba. Pagkalapag ni Alex, agad siyang tumakbo sa kabilang side kasama si Susan Hunter. Sa loob ng ilang segundo, huminto ang tunog. Gayunpaman, ang tunog ng 10,000 kabayong tumatakbo ay maririnig mula sa pasukan ng daanan. Napatingin ang lahat. Talagang nakakita sila ng malaking talon 10 metro sa ibaba ng bangin. Ang mga tunog ay nanggaling sa talon. Ito ay tubig mula sa ilog ng dugo. Si Quincy Zoppins ay sapat na matalino upang agad na hulaan ang dahilan. Tunay nga, ang tubig mula sa ilog ng dugo ay bumubulusok sa bangin na may malakas na pagsabog. Isang malaking puyo ng tubig ang nabuo sa ilalim ng kalahating natitirang tore. Ang lahat ng tubig ay umagos pababa sa bangin sa ilalim ng daanan. Napuno ang tubig. Mabilis din itong mapuno. Makalipas ang halos kalahating oras, natuyo ang ilog ng dugo. Samantala, ang antas ng tubig sa tila walang katapusang hukay sa tabi ng bangin ay malapit na sa paningin. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Lumabas ka sa tubig. Kabanata 1531. Splash. Si Alex ang unang sumisid. Ang tubig ay medyo malamig ngunit hindi ito matitiis. Hindi ito dapat maging problema para sa sinuman kahit na wala silang kapangyarihan tulad ni Alex. Si Susan ang pinakaabala. Dahil kakainom lang niya ng blood energy pill, ang temperatura ng tubig ay dapat na tama para sa kanya, ngunit maaaring kailangan niya ng tulong pagdating sa pagpigil sa kanyang hininga sa ilalim ng tubig. Sa ilang sandali lang, lahat sila ay pumasok. Noong una ay nag-aalala si Alex kay Susan. Gusto niyang hilingin kay Waltz na tulungan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghanda si Susan para dito, kumuha ng maliit na maskara at nag-snorkel. Sumisid ba tayo sa ilalim? Tanong ni Kenneth. Sinubukan lang namin yan kanina. Wala kaming ideya kung gaano ito kalalim. Ito ay hindi lamang daan-daang metro ang lalim. Sa palagay ko hindi kaya ng karamihan sa atin ang ganoong kalakas na presyon ng tubig. Natigilan ng lahat, iniisip din ang problemang ito. Hindi magkakaroon ng anumang mga problema sina Alex at Dorothy sa prosesong ito, ngunit kahit na si Waltz, isang malakas na manlalaban, ay hindi magiging komportable sa gayong presyon sa kanyang mga baga kung kailangan nilang sumisid ng libu-libong metro doon. Hindi niya ito kakayanin tulad ng iba. Sabi ni Alex, bakit hindi muna ako bumaba? Kailangan mong maghintay ng ilang sandali. Gayunpaman, sabi ni Maya, wait guys. Tingnan mo, bumababa ang level ng tubig. Napakadilim ng kanilang paligid. Kaya't hindi nila masasabi na ang antas ng tubig ay bumaba nang sila ay lumulutang sa ibabaw. Sa pagtingin sa iba pang mga bagay bilang isang sanggunian, napagtanto nila na ito ay talagang bumababa sa mabilis na bilis. Tila nabigla si Susan at sinabing, sino ang mag-aakala? Anong komplikadong makina? Nagdala sila ng mga flashlight na hindi tinatabla ng tubig para mabuksan ang mga ito sa ilalim ng tubig. Pinagmasdan nila ang mabilis na pagtaas ng mga pader at patuloy na bumababa hanggang sa ibaba. Nag-aalala si Quincy. Napakalalim ng lugar na ito. Mahirap bumalik doon kapag nakarating na tayo sa ibaba. Sagot ni Waltz. Ano ang inaalala mo? Magiging maayos din ito sa huli. Kahit na maaari kang bumalik doon, hindi ka makakatakas. Gusto mo bang pakainin ang mga makamandag na surot na iyon? Bagamat mabilis na bumababa ang antas ng tubig, mas mabagal pa rin ito kaysa sa pagbagsak mula sa itaas. Medyo hindi komportable na nasa tubig ng matagal. Kaya naman lumundag sina Alex at Dorothy at tumayo sa ibabaw ng tubig na parang magaan na parang balahibo. Nainggit ang lahat sa kanilang makapangyarihang kakayahan at kakayahan, kahit si Kenneth, ang maalamat na magnanakaw na kilala sa kanyang malakas na feather walk, ay hindi kayang tumayo sa tubig ng ganoon kadali. Gayunpaman, si Quincy ay mayabang pa rin tulad ng dati, nagtanong, Mr. Rockefeller, naaalala ko na ang iyong mga kasanayan ay nasa antas ko pa rin ilang buwan na ang nakakaraan, sa paligid ng rango ng Mistep, tama ba? Wala pang 6 na buwan ay ganito ka nakalakas.
Grandmaster ka na ba ngayon? Nag-buff si Waltz. Pinaliit mo siya. Natigilan si Quincy, nanlaki ang mga mata. Nakamit kaya niya ang martial honor. Parang proud si Waltz. Ang isang martial honor ay malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga kakayahan ng aking kapatid. Banal na si Asterisk T. Isa siyang martial saint. Maya-maya, nagsalita si Zane. Kuya, huwag ka nang mag-assumption. Ang kakayahan ni Mr. Rockefeller ay nalampasan ng mga martial artist na tulad namin. Kung tama ang nakikita ko, si Mr. Rockefeller at ang kanyang tiyahin ay marahil ang tinatawag nating mga magsasaka gaya ng sinasabi ng mga alamat. Dahil dito, nagliwanag ang mga mata ni Freya habang nakatingin kina Alex at Dorothy. Ang Exorcist Dragons ay itinuring ding mga cultivator. Gayunpaman, ang kanilang paglilinang ay naiiba sa karamihan ng mga magsasaka kung saan umaasa sila sa likas na kaloob sa loob ng kanilang dugo. Ang ibang mga mayor na walang likas na kapangyarihan sa loob ay walang ibang paraan upang makabisado ang 9-symbol incantation. Tumingin si Alex kay Zane at sinabing, Mr. Yort, malamang nagsimula ka ng magtanim, di ba? Malungkot nang ngumiti si Zane. Sa totoo lang, ang ating mga dakilang Grandmaster sa angkan ng Drifters ay dating mga cultivator din. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Quincy. Wala siyang ideya tungkol dito. Tumango si Zane. Nagsasabi ako ng totoo. Sinabi ito ng aming amo bago siya pumasa. Ipinasa pa niya sa akin ang isa sa mga kasanayang iyon. Gayunpaman, ang mga kasanayang ito ng angkan ng Drifters ay naipasa sa loob ng mga milenyo. Ang lahat ng mga kasanayang ito ay nawala sa panahon ng digmaan at nagawa lamang ni Master na ibigay sa akin ang kalahati ng aming Drifter Skillbook. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1532. Tanong ni Quincy, posible bang magsanay kahit kalahati lang? Oo nga, sagot ni Zane. Ngunit walang paraan na maaari tayong maging mga magsasaka. Gayunpaman, isang bagay, tiyak na napabuti nito ang aking pagsasanay. Nag-isip si Alex at nagtanong, kung payag ka, Mr. Yort, maaari mong ipakita sa akin ang Drifter Skillbook kapag nakaalis na tayo dito. Titingnan ko kung makakatulong ako sa paggawa ng ilang pagbabago dito. Baguhin. Ang libro. Hindi lang si Zane ang nagulat, pati si Freya ay nagulat din. Lahat ng mga libro ng kasanayan na ipinasa sa mga henerasyon ay ganap na naisip at nasanay. Paano mo masasabi na babaguhin mo ito pagkatapos mong tingnan? Ikaw ba talaga ngayon? Huwag kang mabigla, sagot ni Waltz. Ang kakayahan ng aking kapatid ay wala sa mundong ito. Hindi mo lang maisip kung ano ang kaya niyang gawin. Binago niya ang aking kakayahan at pati na rin si Maya. Ganoon siya kalakas. Habang si Zane ay nagpuputok, ang mga antas ng tubig ay umabot na sa pinakailalim. Nararamdaman ng lahat ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa pagkislap ng kanilang mga ilaw, napagtanto ng lahat na ang lugar na ito ay sumiklab. Ang itaas na antas ay mas malaki, samantalang ang ibaba ay maliit. Ang ibaba ay humigit kumulang 2 milya kwadrado kaya naging masikip ito kahit na hindi sila isang malaking grupo. Nasaan si Mr. Lambert? Oo. Saan kaya nagpunta ang matandang iyon? Mamatay man siya sa pagkahulog na iyon, dapat nandito ang bangkay niya. Paanong walang bakas sa kanya? Medyo mabilis maubos ang tubig kaya dapat may labasan dito. Saan pa mapupunta ang lahat ng tubig na iyon? Tanong ni Dorothy. Pinahit ni Quincy ang kanyang flashlight sa itaas. Kung ang isang kumpol ng mga bato o buhangin o mas masahol pa, mercury, ay nahulog mula sa itaas ngayon, patay na tayo. Ang mga bato, buhangin, at mercury ay napakakaraniwang mga bitag sa loob ng mga libingan na lubhang pinoprotektahan tulad ng mga ito. O, tumahimik ka. Huwag mong idamay. Putol ni Susan na tila naiinis. Maghanap na tayong lahat sa labasan. Dahil mayroon silang mga nakatagong mekanismo dito, sa palagay ko ay hindi nila tayo gustong patayin dito. Ilang saglit lang, nakakita sila ng blueprint. Ito ay isang pagbuo ng blueprint. Nang makita ito, napansin ni Alex na parang pamilyar ito. Ito ay kakaibang katulad ng ikatlong espada ng Dragon's Bane of 36 na tinatawag na Breaking Point. Tanong ni Dorothy, so,
Kaya mo bang lutisin ito? Hayaan mo akong makita. Itinuon ni Alex ang imahe sa loob ng kanyang isip para lamang makumplito ang pagbuo ng breaking point na blueprint gamit ang kasalukuyang nasa kamay. Natuwa si Alex. Ang mga blueprint ay eksaktong kabaligtaran ng bawat isa tulad ng yin at yang. Maaaring mabawi ng mga blueprint na ito ang mga bahid ng isa't isa. Hindi lamang magagamit ni Alex ang blueprint ng breaking point para malutas ito, ngunit maaari din niyang malaman kung paano gamitin ang pangatlong espada. Sa loob ng 10 minuto, nagtagumpay si Alex sa paglutas nito at inilipat ang ilang mga pangunahing punto sa pagbuo ng blueprint. Matapos marinig ang mga kaluskos ng makina, dahan-dahan at tuloy-tuloy na bumukas ang isang pintong bato. Ang frame ng pinto ay parang gawa sa tubig at salamin. Walang makapagsasabi kung ano ang nasa loob. Alam ni Alex na ito ay isang force field na nabuo ng blueprint. Inihanda ng lahat ang kanilang sarili habang si Alex ang unang humakbang sa force field. Nagsimula ng bahagyang manginig ang kanyang katawan sa loob nito. Matapos ang bahagyang pagbabago ng kanyang paningin, pakiramdam niya ay dumaan lang siya sa isang hadlang. Agad na nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang malaking lawa na puno ng mga lotus. Ang kaluluwa na kapalit ng binhi ng lotus. Excited si Alex. Marami na tayong pinagdaanan at sa wakas ay nahanap na rin natin. Kabanata 1533. Kaya kung iligtas si nanay. Na-overwhelm si Alex. Ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa libingan na ito ay upang mahanap ang soul substitute lotus seeds at sundin ang mga landas ng kanyang ama. Mukhang malapit na niyang tapusin ang kanyang unang misyon. Sa sandaling iyon, matagumpay din na nakatawid sa hadlang ang iba. Matapos wasakin ang kaluluwa ng Ghost Emperor ng libingan ni Caesar, ang bawat panganib sa malaking libingan na ito ay tila dinasarmahan ang kanilang mga sarili. Nangangatuwiran ito na ang taong nagtanim ng lahat ng mga bitag na ito ay malamang na hindi gustong patayin ang bawat taong pumasok sa libingan. Nais nilang mag-iwan ng ilang uri ng pag-asa para sa kanila. Hanggat natagpuan nila ang maliit na kislap ng pag-asa na ito, hindi na kailangang magtakda ng higit pang mga bitag. Tulad ng kung paano malalampasan ng mga manlalaro ang isang laro sa pamamagitan ng pagpasa sa bawat antas, ang anumang iba pang mga bitag ay magiging tulad ng maliliit na patak ng ulan kumpara sa 100,000 naghihinanakit na espiritu at ang Ghost Emperor sa loob ng Blood River. Black Soul Lotus. Sigaw kaagad ni Freya nang makita niya ang mga lotus sa malaking lawa. Mayroon bang soul substitute lotus seed sa kanila? Tanong agad ni Waltz. Dahil wala siyang ideya kung ano ang soul substitute lotus seeds, halatang hindi niya alam kung mayroon sa mga itim na lotus na iyon. Sagot ni Freya. Oo. Medyo marami rin. Nang marinig ito, ngumiti sina Waltz at Maya ng may ginhawa at saya. Excited na rin si Alex. Gayunpaman, hindi siya makakapagpahinga hanggat hindi niya nakukuha ang ilan sa kanyang bulsa. Agad siyang dumiretso sa lawa para mamitas ng mga buto. Biglang isang malakas na ingay ang nagmula sa loob ng lawa. Boom! Tarat-tarat! Sumabog ang tubig nang wala sa oras nang may tumalon sa harap nila. Nagulat si Alex at ang iba pa sa ingay, itinaas ang kanilang mga flashlight patungo sa pond area. Hindi nagtagal ay napagtanto nilang ang lalaking tumalon ay si Treven, ang Peak Lord ng Clarion Peak. Sigaw ni Susan. Si Mr. Lambert po. Buhay pa siya. Kasunod ng kanyang pagsabog, ang pond ay sumabog na may mas malakas na ingay. Tererat tererat. Boom. 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 Dagendong. Isang napakalaking itim na figure ang tumalon mula sa lawa. Pumutok ang ingay na naging sanhi ng pagdagendong ng buong lawa habang napuno ng mga dagendong nito ang hangin. Ang bagay ay kasing laki ng barko at parang isda. Takot na sigaw ni Treven. Alex. Iligtas mo ako, dali. Nasa kalagitnaan na ng hangin si Treven noon, wala nang lakas para tumalon ng mas mataas. Sa sandaling iyon, ang malaking halimaw na nasa likuran niya ay nakabuka ang bibig at sumikip sa katawan ni Treven. Habang ang mga flashlight ay patuloy na kumikinang dito, lahat ay nanunood habang ang matutulis, matengkad at mapuputing ngipin nito ay bumaon sa baywang ni Treven. Naputol ang baywang ni Treven sa kalahati. Sa loob ng ilang segundo, naputol ang buong katawan niya sa 2 piraso.
Habang nilalamon ng halimaw ang kanyang ibabang bahagi habang ang kanyang itaas na katawan ay nahulog sa lawa. Sa kanyang pinakahuling hininga, si Treven ay sumigaw ng hysterically sa huling pagkakataon sa kanyang buhay. Ang eksena ay nakakasindak sa bawat tao doon. Hindi napigilan ni Waltz na hawakan din ang braso ni Alex. Nagsisimula ng makaramdam ng takot si Alex. Muntik na siyang makapasok sa pond kanina at kung target siya ng halimaw na iyon, malamang na mahihirapan din siyang harapin ito. Gayunpaman, habang ang itaas na kalahati ng Treven ay patuloy na bumagsak, isang maliit, katulad na hayop ang bamuka ang bibig nito at sinalo ang kanyang katawan, kinaladkad ito sa lawa. Splash! Splash! Ang tubig ay sumabog sa mga alon. Pagkatapos napansin ng lahat na ang mas maliliit na hayop na ito ay hindi lamang mga individual kundi isang napakalaking kaeg na sinusubukang lumunin ang bangkay ni Treven. Boom! Tarat-tarat! Ang halimaw na may sukat na isang bangka ay tumalon, kinampas ang katawan nito sa lawa na naging sanhi ng pagbuo ng ilang malalaking alon. Tila hindi nasisiyahan sa pagkakaroon lamang ng bangkay ni Treven, bumalik ito sa ibabaw at kumain ng 2 Black Soul Lotus. Ang mga binhi. Nag-aalalang sigaw ni Waltz. Bagamat medyo marami sa mga itim na lotus na iyon ang lumulutang sa lawa, hindi marami. At saka, hindi pa nga sila sigurado kung hinog na sila. Tanging hinog na soul substitute lotus seed ang makakapagligtas kay Brittany. Nagsimulang magpanik si Alex habang pinagmamasdan niya ang halimaw na humahampas sa iba pang itim na lotus, hindi pa rin nasisiyahan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1534. Hindi ko nahahayaang kumain pa ang halimaw na ito ng mga halamang lotus. Kailangan ko silang makuha. How dare you, hayop? Sigaw ni Alex. Tumakbo siya ng marahas sa lupa at tumalon sa himpapawid tumungo sa itim na hayop sa gitna ng pool. Nasa kamay niya ang 7 Blades of Death, hinihiwa ang hangin na may pumatay na hangarin habang gumagawa siya ng kalasag sa ulo ng halimaw. Noon lang sa wakas ay napagtanto ng halimaw na may iba pang estranghero sa paligid ng pool. Saglit na huminto, agad nitong ibinaba ang malaking buntot kay Alex. Patayin. 7 blades ng kamatayan. Slash. Isang malaking sugat ang tinaga sa mukha ng halimaw na naging sanhi ng pagdugo nito ng husto. Gayunpaman, nataman pa rin ng buntot ng halimaw ang katawan ni Alex na pinalipad si Alex sa lawa na parang myzel. Alex. Napasigaw si Walt sa gulat, nagmamadaling pumunta sa pond para tumulong. Nang makita ito, pinigilan siya ni Dorothy at napabuntong hininga. Mahina ka kaya naghahanap ka ng death wish. Tutulong ako. Maya, kunin ang pagkakataong ito at kolektahin ang ilan sa mga soul substitute lotus seed na iyon ngayon. Sige. Pagkatapos maglagay ng gayong mga utos, si Dorothy ay nagmamadaling sumali sa labanan. Si Maya sa kabilang banda ay hindi nang ahas na maging mabagal. Agad niyang na-activate ang kanyang Silver Frost powers at sumugod patungo sa pond na bumubuo ng yelo sa ilalim ng kanyang mga paa upang mangolekta ng ilang itim na lotus. Sa kanyang pagkadismaya, ang ilang maliliit na hayop ay lumukso mula sa lawa na bumulong kay Maya nang nakabuka ang kanilang mga bibig. Ang mga hayop na ito ay tila mga tagapag-alaga ng Black Soul Lotus Seed. Kung nakita nila ang mga lotus na ito bilang kanilang pag-aari, walang paraan na hahayaan nila ang sino man na magpatong ng kanilang mga kamay sa kanila. Mag-iingat. Malakas na paalala ni Waltz kay Maya. Biglang may sumulpat na figure sa harap ni Maya. Ito ay ang mahabang paa na kagandahan, si Freya. Nasa kamay niya ang isang punyal at brutal niyang sinasaksak ang maliit na hayop. Sa pamamagitan nito, ang hayop ay hiniwa sa kalahati. Salamat. Sabi ni Maya at sinimulang kolektahin ang mga buto. Ang gusto lang niyang gawin ay kunin ang mga buto, ngunit iba mga ito sa karaniwang lotuses. Hindi lamang ang kanilang mga tangkay ay napuno ng maliliit na tinak, ngunit sila ay medyo matigas din. Walang paraan para mabunot niya ang mga buto gamit ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, muling umungal ng malakas ang higanteng hayop. Nagalit ito nang makitang pinatay ni Freya ang anak nito. Iniwan sina Alex at Dorothy, umiyak ito at tumalon palabas ng pond, tumakbo patungo kay Freya. Mag-iingat. Umalis ka.
Tumakbo si Alex ng kasing bilis ng kidlat gamit ang kanyang katawan bilang isang kalasag upang kunin ang malupit na puwersa ng halimaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang 7 blades ng kamatayan at ang sword ng universo na nabuo ang mga ito sa isa. Pamatay. Pagkatapos nito, napuno ng dugo nito ang lawa at ang hangin ay nilamon ng mabahong hilaw na isda. Gayunpaman, ang mga maliliit lamang ang namatay. Ang higanteng hayop ay may balat at kapangyarihan upang mahawakan ang pag-atake. Kinailangan nina Alex at Dorothy na gamitin ang halos buong kapangyarihan nila para pigilan ito para matagumpay na makolekta ni Maya ang mga buto mula sa ilang lotuses. Umuungol. Sigaw ulit ng halimaw. Sa kanyang huling hininga, kalahati ng kanyang malaking katawan ay napunta sa lupa. Si Quincy, Susan, at ang iba pa ay nagulat sa kanilang kaibuturan, ang kanilang mga mukha ay sobrang putla. Hindi pa sila nakakita ng gayong mga hayop sa kanilang buhay. Ano ang bagay na ito kahit na? Hindi pa ako nakakita ng ganoong halimaw. Ito ba ay isang mutated na hito? Nakalunok ng tableta si Dorothy at sinabing hindi iyon. Demonyo ito. Ha? Isang demonyo. May mga demonyo ba talaga? Kabanata 1535. Demonyo. Si Susan ay nabigla. Kahit na isang Tomb Raider, hindi pa siya nakakita ng mga demonyo sa buong buhay niya. Literal na may Ghost Emperor dito kaya hindi ko akalain na ang mga demonyo ay pambihira. Sagot ni Dorothy. Nakihalo na ang mga demonyo sa mga tao at nasa paligid natin mula pa noong panahon ng bato. Maaari rin silang umiral ng mas maaga kaysa sa mga tao. Kaya naman maraming tao ang may dugo ng mga demonyo na umaagos sa kanila. Pagkatapos ay lumingon siya kay Susan. Tulad mo, mayroon kang clairvoyant eyes. Iyon ay dahil mayroon kang dugo ng ilang demonyo sa loob mo. Umisi si Quincy. So sinasabi mo na si Susan ay isang mongrel. Sinaman siya ng tingin ni Susan. Quincy Zapins, lagi kang nagbubuga ng kalokohan *E. Sumagot si Quincy, kung kaya mo talagang maglabas ng kalokohan sa iyong bibig, tatawagan kitang master. Galit na galit si Susan na nagsimula siyang humikbi, ngunit wala siyang magawa sa oras na iyon. Gayunpaman, interesado pa rin siya sa paliwanag ni Dorothy tungkol sa mga demonyo. Kung gayon, anong dugo ng demonyo ang mayroon ako sa aking katawan? Sabi ni Dorothy, mahirap sabihin. Ang malakas na dugo ng demonyo kapag na-activate na ay kadalasang nagbibigay daan para makakuha ng napakalaking kapangyarihan sa pakikipaglaban, tulad ng 4 na magagaling na hayop, Seryu, Byakko, Genbo, at Suzaku. Ang sinumang karaniwang tao ay madaling maging isang malakas na martial artist, ngunit mayroon ka lamang clairvoyant eyes kaya ito ay maaaring maging pusa o baka. Mga ganyang hayop. At saka puruin ang katawan mo kaya sa tingin ko may dugo kang pas ang demonyo. Kumawa ulit si Quincy. So isa ka lang maliit na wild kitty. Malamig na pinandilatan ni Dorothy si Quincy. Demonyo pa rin ang mga pas ang demonyo. Kung gagamitin ito ng mabuti, maaari rin siyang maging cultivator, isang bagay na malinaw na mas mabuti kaysa sa walang kwentang normal na dugo tulad ng sa iyo. Tiwala kang espiritual na mga ugat para magsimulang magsanay. Nang marinig ito, napakababa ng ulo ni Quincy, hindi ito may angat. Slash. Sa pamamagitan nito, ang espada ni Dorothy ay tumama sa ulo ng halimaw. Ang ulo nito ay talagang katulad ng isang isda, ngunit mayroon itong 2 matigas na barbs na halos 10 metro ang haba. Ito ay isang hellfish. Ito ay isang mahinang demonyo at wala itong gaanong kapangyarihan. Matapos tusukin ng espada ni Dorothy ang bungo nito, inilabas niya ang isang perlas na gering mula dito. Ano ang perlas na iyon? Tanong ni Kenneth. Ito ay isang demonyo core. Inihagis niya ang tableta kay Alex nang walang pakialam. Ito ay isang mababang antas ng demonyo, ngunit mayroon pa ring maraming chi sa loob nito. Medyo magandang material para sa paggawa ng mga table tasks. Alex, gawin itong isang spiritual demon peel na mas malakas kaysa sa blood energy peel. Agad na sinuri ni Alex ang Ultimate Book of Medicine at natagpuan ang paglalarawan para sa mga espiritual na tabletang demonyo sa loob ng serye ng alchemy. Ito ay isang partikular na tableta na gawa sa mga core ng demonyo na kayang ubusin ang lahat ng essence sa loob ng isang demon core ng mahusay.
Ang isang tabletang tulad nito ay maaaring makamit ng 3 beses ang epekto ng isang tableta para sa enerhiya ng dugo. Ito ay ilang magagandang bagay. Ang ganoong malaking demonyo ay maaaring makabuo ng daan-daang mga espiritual na pildores ng demonyo. Noon lang naalala niya na medyo kaunti rin pala ang mga bangkay sa lawa. Siya ay nagtanong, ang mga maliliit ba sa lawa ay may mga demonyo sa loob? Kahit na gawin nila, ito ay talagang maliit. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang, sagot ni Dorothy. Pagkatapos ay ipinahayag ni Alex na ang bawat maliit na piraso ng material ay binibilang at wala siyang gustong sayangin. Maghintay. Nagawa niyang makahanap ng mga paglalarawan sa Hellfishes sa Ultimate Book of Medicine. Hindi niya malalaman kung hindi niya suriin, ngunit ang impormasyon na nakuha niya ay medyo nakakagulat. Ang nilalang na ito ay may potensyal na maging isang kunpang ngunit may malayong posibilidad na makamit ito. Bukod dito, ang mga barbel ng isang hellfish ay itinuturing na mga kayamanan, mga bagay na maaaring gamitin upang gumawa ng walang hanggang mga beauty pill. Ang mga magsasaka ay hindi estranghero sa gayong tableta, ngunit hindi ang karaniwang tao. Maraming mga kilalang tao at mayayamang babae mula sa mga kilalang pamilya ang nanabik sa tabletang ito. Ang mga pampaganda na table tas ay higit na nakatutokso kaysa sa mga tabletang pampabata at maaaring ibenta ng bilyon-bilyon. Sa pag-iisip tungkol dito, ang kagalakan ay nakaplaster sa buong mukha ni Alex habang pinuputol niya ang mga barbel. Para saan mo kinukuha yan? Inilibot ni Dorothy ang kanyang mga mata. Hehe, makikita mo. Kaya lang lumapit si Maya sa kanila at sinabing, Kuya, ito po ang mga binhing na kolekta ko. May silbi ba sila? Noon lang naalala ni Alex kung para saan talaga siya nandito. Agad niyang sinuri ang mga buto at napagtantong nasa 30 hinog na ang mga buto. Ito ay higit pa sa sapat upang ipagpatuloy ang buhay ni Brittany. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1536. Gayunpaman, ito ay pansamantalang solusyon lamang. Alam ni Alex na kailangan pa niyang humanap ng paraan para lubusang malutas ang problema ng kawalan ng kaluluwa ni Brittany. Si Richit Asterisk. Splash. Bumalik si Alex sa tubig at kinuha ang mga core at barbel mula sa mas maliliit na bangkay ng hayop. Bigla niyang napansin na may malaking pasukan sa pugad ng hellfish. Pagkatapos mag-isip, gumapang siya sa yungib. Wala naman sigurong lumang hellfishes sa paligid, di ba? Hawak ni Alex ang 7 Blades of Death sa isang kamay at flashlight sa kabilang kamay. Napansin niya tuloy na abnormal ang laki ng kuweba. Matapos lumangoy pa rito, nakakita pa siya ng sinag ng liwanag mula sa loob. Ano ito? Ito ay marahil libo-libong metro sa ilalim ng lupa. Paano may uugnay ang ibaba sa kahit saan sa labas? Saan nanggaling ang liwanag na ito? Nang siya ay nalulunod sa kalituhan, naramdaman niyang may humawak sa kanyang paa. Holy she asterisk T. Laking gulat ni Alex na inindayog ang kanyang 7 Blades of Death. Gayunpaman, bigla siyang tumigil nang mapagtanto niyang si Dorothy iyon. Bakit ka din bumaba dito? Sabi ni Alex gamit ang telepathy. Medyo matagal ka na rito kaya nag-aalala ako na baka may nangyari sa iyo. Sa kabila nito, sinusubukan mo akong patayin ngayon. Pinaikit muli ni Dorothy ang kanyang mga mata. Anong meron doon? Naguguluhan din ako. Bakit may ilaw dito? Ang kuwebang ito ay slope pataas. Mag-ingat, umakyat tayo doon at tingnan. Ang malaking hellfish noon ay lalaki kaya siguro may babae doon. Ang mga female hellfishes ay mas mabagsik kaysa sa mga lalaki. Medyo mabilis din lumangoy ang dalawa. Gayunpaman, kailangan nilang lumangoy ng 5 minuto upang makarating sa kabilang ibabaw. Nang makita nila kung ano ang nandoon, napahawang ang kanilang mga bibig dahil sa gulat. Sa ibabaw ng tubig ay may malaking silid na bato, parisukat ang hugis at halos 10,000 milya kwadrado. Tila may isang malaki at kumikinang na perlas sa kisame na siyang pinanggagalingan ng sinag ng liwanag na napansin ni Alex kanina. Bukod pa riyan, sa gitna mismo ay may nakikitang lumang poste ng pinto. May hellfish doon. Matalim ang mga mata ni Alex kaya napansin niya ang malaking hellfish sa kanang bahagi ng kwartong batong ito.
Natahimik ito tila napadpad sa lupa habang ang ibabang bahagi nito ay nakalubog sa tubig. Buhay pa yan. Gamit ang kanyang third eye na pagtanto ni Alex na may mahinang puwersa ng buhay pa rin sa loob ng katawan nito. Maingat na nilapitan ito ng dalawa, doon lang nila namalaya na matagal na pala itong patay. Ang puwersa ng buhay sa loob ng katawan nito ay mula sa itlog sa sinapupunan nito. Ito ay isang itlog ng hellfish. At buhay pa. Naningkit ang mga mata ni Dorothy. Sa tingin ko ito ay kahangahangang lasa. Nagulat si Alex. Gusto mo bang kainin? Sagot ni Dorothy. Ano pa ang gagawin natin dyan? Itatago mo ba ito bilang isang alagang hayop? Tumanggo si Alex. Actually, naisipan kong gawin iyon. Ito ay isang hellfish pagkatapos ng lahat ang hinalinhan ng kunpang. Ito ay may posibilidad na maging isa, bagaman. Nananaginip ka ba? Alam mo ba kung gaano karami ang dapat pagdaanan ng isang hellfish para maging isang kunpang? Kailangan itong dumaan sa 3,600 obstacles. Ang mga Joestir ay mayroon lamang isa sa 1 bilyong pagkakataon na maging isang kunpang, lalo na ang mga mortal. Napangiti si Alex. I mean, I'll just keep it as a pet, parang gold pies. Gaano kaganda iyon? Pag-isipan mo lang ito. Maaari mo itong itago sa isang maliit na fish pond ngayon, ngunit kailangan mong gumawa ng mas malaki para dito sa ibang pagkakataon. Ang itlog ay kasing laki ng nyog, ngunit hindi ito magiging mahirap hawakan hanggat itinatago niya ito sa kanyang bag. And with that, umakyat ang dalawa sa ibabaw. Sa paglalakad sa paligid ng silid, napansin nila na ang sahig ay inukit na may mahigpit na nakasulat na mga sinaunang anteng-anteng. Napalingon sina Dorothy at Alex sa isa't isa at napasigaw. Isang teleportation circle. Till then.